Malutin mo kami ng banal na duwa ng Panginoon Jesus, O God. At ikutan kami ng inyong mga banal na mga anghel, O God. Lord, we pray that you to bless each one of us, Lord, even this morning. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay. Okay. Salamat tayo sa Panginoon sa pag-ingat niya po sa ating sa nagdaang bagyo. Bagaman forecast pag-asa ay signal number 4. So, anyway, hindi natin naranasan yung pagbayo ng malakas na hangin. Kaya doon sa aming conference, ay mahigit kami mga more or less mga 600, ay naging kalahati. Kasi maraming hindi nakarating, mga Katanduanes ay yung talagang minasiwas yung kanilang lugar ng malakas na hangin. At yung ano tawag ito, Nueva Vizcaya din, sa halip na 5, isa na lang dumating. So, ibig sabihin dito, apektado yung ating magkaramihang mga kababayan, at mga kapwa Christian. Okay, so anyway, pasalamat tayo sa Panginoon na hindi dumating sa atin yung ganong pangyayari. At yun ang ating dapat pasalamatan sa Panginoon. Okay, so ano to? Actually, yung linggo na yun ay ditignan kung maganda dito dyan. Sabi ko, baka maging sulyap ko lang to sa inyo. Pero sabi ko, Lord, ingatan mo sila, na hindi sila matumba ng hangin. So, tinali ko yung mga yero doon. Ready na ako. Ready pag dumating yung bagyo. Okay. Parang ano lang yan, parang hangin na yung parang palamig. At saka yung ulan na pampalamig din ng katawan. So, ako din yung hapon na hindi ka ako nag-maambo ng buwan. Kasi kunti lang naman Okay, so anyway, yun po, pasalamatan natin sa Panginoon na tayo ay niligtas sa Panginoon gaya ng pangako niya. Kasi sabi ni Lord, sasamahan niya tayo. Okay? So, anyway, ito po yung ating pag-aralan ngayon. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga kapwa Kristiyano. Na sila po ay nangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Dito, Cappadocia, Lithuania, at ang lugar dahil sa kanilang panampalataya. Ngunit, makikita natin dito, bagamat hindi sila spare from persecution, ngunit yung presensya ng Panginoon kasama nila. Okay, so pangako ito ng Diyos sa kanila. Okay, so ibig sabihin dito, sa buhay natin ngayon, hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Kasi sa oras at makita natin sa ating mundo ngayon, ay halos lahat ng mga sinasabi science,
of His coming ay almost fulfilled. No? So yung pag-step down na lang niya, yung kulang. Okay? Kaya yun ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, no? Dahil darating ako na hindi nyo alam. Okay? So, ngayon, dahil dito sa ito, tayo ay mamuhay ng Christ-centered life. No? Dapat si Kristo yung sentro ng ating buhay. Kasi once na hindi sentro si Kristo sa ating buhay, kapag may mga pagsubok, mayayanig tayo. Halimbawa, sa ating magandang bahay, paano kung nilipad yung bahay ng hangin, ng bagyo? Ay di wala ka ng buhay. No? Pero kung si Kristo, yung sentro ng buhay mo, hindi mawawala yan. Kaya kahit anong lipad, anong bagyo, hindi ka matitinan. Kasi si Kristo hindi natitinan. Kahit yung kamatayan. Di ba? Nung humarap siya sa kamatayan, hindi siya natitinan. Kahit nag-iisa siya, iniwan siya ng mga disipulo. Oh. Di ba? Mag-isa siya. Hindi siya natitinan kasi alam niya kung sino siya. Di ba? Siya ay anak ng Diyos. At hindi siya pababayaan ng Ama. So dapat ganun po yung ating pananaw sa buhay. Lalo na kapag tayo ay mamatay, mag-isa tayo haharap, no? Sa Diyos. Gaya ng sinabi ng aking kaibigan, ang pastor. Sabi niya, nung namatay yung kanyang asawa, hindi naman COVID, no? Pero hindi siya pwede makapasok doon sa hospital kasi dahil COVID na. So namatay yung asawa niya, mag-isa. Huh? So, although na doon yung anak niya na nurse, pero hindi niya pwedeng lapitan. So, ibig sabihin dito, kaya makita natin dito na sabi dito, palakasin natin yung ating sarili. No? Sapagkat, kapag dumating yung mga pagsubok, ay hindi tayo matitinan. Kaya sabi dito, living a Christ-centered life. No? Yan. Yun po yung ating title ng ating message. Okay? Now, makita natin ito sa mga Kristiyano dito sa sinulat ni Apostol Pedro. Okay? Imagine mo, sila ay iniwan nila yung kanilang mga kabuhayan, yung kanilang magagandang bahay, yung kanilang magagandang lupa, kung ano man yung mga kayamanan nila, iniwan nila for the sake of Christ. Nakita ko ano sa Nigeria. May isang church doon na pinipersecute ng mga Muslim. So, lahat sila ay umalis sa lugar na yun. At sama-sama sila sa isang lugar, parang disyerto. So, lahat sila ay nagpatayo sila ng mga kubon, no? So, mga tunda. Doon sila nakatira sa tunda. And they were looking na makabalik doon sa magandang bahay nila, no? Pero makita natin na pinili nila na manatili doon sa tunda kaysa i-give up nila yung kanilang panampalataya. Kasi kung i-give up nila yung panampalataya nila, ibig sabihin, hindi na sila persecuted. Hindi na sila, hindi na sila aaway. No? Okay. So, now, una dito sabi niya, when we put God first, all other things fall into their proper place. Kaya mag-ingat po tayo, kasi sabi ng Panginoon ngayon, sabi niya, you cannot serve God and money. It's either you love God or you love money. So if you love money, you have the tendency to set aside God. No? Kaya ito yung hamon ngayon ng mundo. Okay, so kung makita natin na doon sabi
no? Nung nagkaroon ng matinding pagbaha, makita natin na yung kanilang mga napundag sa buong buhay ay so, kaya dito natin makikita kung sino tayo kapag tayo ay magkaroon ng mga pagsubok na mga matinding pagsubok. No? Okay, so katulad ito sa mga naranasan ng mga early Christians. Okay, first, sabi nga dito, no? Live as a beloved child of God. Okay. No? Sabi niya, paano tayo mamuhay sa mundo ito? No? So, sabi dito, mamuhay tayo bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Yan. No? Tandaan natin, no? Find our identity in this world. We must find our identity in Christ. Sino ka ba? No? Ito sinasabi natin, no? Yung ating identity, it's not defined by what we have or what we have in terms of monetary matters, no? But in terms of Christ. Yun po yung ating identity, no? We live as a beloved child of God. So, paano tayo minahal ng Diyos? Tingnan natin, no? Kung paano tayo minahal ng Diyos. In fact, sabi dito, minahal tayo ng Diyos even before we were created by Him. No? So, ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin, no? We were loved by God even hindi pa niya tayo, wala pa tayo sa mundo ito, no? Habang doon pa tayo sa himpapawid, no? Lumulog lang. No? You are all people, ibig sabihin dito, lahat ng tao, minahal ng Diyos, no? Kasi, ang Diyos na ang tao ay magkasala. Tayo ay magkasala. And He provided a way of escape. No? Inilaan ng Diyos yung, yung solusyon. Imagine mo, no? Bago tayo magkaroon ng problema, nakalaan na yung solusyon natin. Di ba, yung ating mga anak, bago sila mag-college, nakalaan na yung God, no? Nakalaan na yung kanilang pangailangan. Nandun na yung mga college, ano tawag ito? Insurance, di ba? Yung mga ano ba yun? O, yung college educational plan. No? Tama na yung CAP. No? Kaso yung CAP, kinakap ng kan no? Kinakam. Kaya patay. No? So, makita natin na marami tayong nilalaan sa ating mga anak kasi mahal natin sila, di ba? Ganun. No? Pero kung yung ating pinaglaanan na marami ang makamaterial ng bagay, hindi natin masisiguro yan. No? Yan ay pansamantalanan. No? Okay. Just imagine, no? Yung ating ama, bago pa niya tayo nilikha, alam niya na tayo magkasala. Alam niya na mapupunta tayo sa kasi hindi natin kaya na mamuhay ng perfect. No? So bago pa niya yung solusyon, hindi na lang niya nagdugang kasi hindi alam niya na hindi natin kaya na mamuhay sa Panginoon na Diyos kung wala yung Espiritu sa atin. It's impossible. With man, impossible. Natin. Kung yung kaligtasan natin ay sa sarili natin, it's impossible. No? Kung yung pamuhay ng lakas, impossible. We need the Holy Spirit. No? We need the power of the Holy Spirit. Kaya,
Kaya sa dito, bago pa lalangin ng Diyos, nilaan niya si Kristo at yung banal na Espiritu na magbago ng buhay natin. Okay, sabi niya dito, no? Please, next please. Kaya sabi niya dito, no? To God's elect exiles scattered and throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, sabi niya, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification of the Word of the Spirit to be obedient to Christ Jesus and sprinkled with His blood. Tingnan mo, no? Paano niya tayo minahal? Ha? Alam niya na through foreknowledge. No? Through the blood of Jesus, through the power of the Spirit, na iligtas niya tayo sa ganitong paraan. No? Now, okay. Tayo na ba yung pinili ng Diyos, yung iba hindi? Well, makita natin, kasi nung sinabi ng Panginoon, when God said, for God so loved the world. In other words, yung minahal ng Diyos at pinili na maligtas, yung Word. No? Through this, di ba? Paniliwanag na natin ito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. No? Na sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus at sa kabanalan ng Espiritu ay niligtas tayo ng Diyos bago pa man likhain ng mundo. So, ito yung method. Kaya sabi ni McLaren, yung method sa pagliligtas natin sa atin ng Panginoon is through this alone. Through the gospel of Jesus and through the power of the Spirit. Walang iba. Diba? Kasi, pagkatapos na tayong sumampalataya kay Kristo, naman tayo sa krus, nilibing at kabuhay para sa ating kasalanan, the Holy Spirit would indwell in our lives. No? And He would work through us to become like Christ. Kasi yung purpose ng Panginoon is for us to become like Christ. It's impossible. No? Very impossible na ma-attain natin ito yung plano ng Diyos eh. Kasi sometimes, hindi natin alam yung plano. Ano bang plano ko anak sa'yo? At dapat ikaw, maging doktor ka, nurse ka, para ka-approve ka sa Amerika, no? Tapos mayaman ka at maayos yung buhay mo. Okay. Yun ang plano mo, no? Pero ang plano ng Diyos, for every one of us to become like Christ. Dapat yun ang itanin sa utak ng ating isipan, mga bata. God is what? God's plan for you is for you to become like Christ. Diba? Okay. So, okay, dito makita natin na makita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Na tingnan mo, minahal tayo ng Ama, minahal tayo ng Kristo, minahal tayo ng Holy Spirit, the Trinity. No? Minahal tayo bago pa likhain ng mundo. Huh? So yun. Okay, so, okay. Sabi niya, grace and peace be yours in abundance. Yung biyaya ng Diyos, abundance siya. Alam mo yung sabihin abundance? No? Sobra-sobra. Yung biyaya ni Lord. Okay, sobra-sobra. No? Okay, next, please. Kaya sabi niya, praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ. No? Yung kaligtasan natin it was planned by God the Father already. And it's executed by Jesus Christ, no? Through His death and resurrection, no? From the dead and into an inheritance that can never spoil and fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice.
Though now for a little while we have had to suffer grief in all kinds of trials. Now makita natin dito yung pangako ng Panginoon. Why we should rejoice, sabi niya dito, in the midst of trials. Why? Kasi sabi niya dito, una-una, tingnan mo, yung pangako niya, no? He has given us hope. Alam niyo po, kapag ang buhay natin ay mawala tayo ng pag-asa, that's the end of everything, no? A person who does not have hope, who loses his hope, would lose his life. Okay? Kasi yung hope, napakahalaga, no? Kasi ganito yan, no? Halimbawa, nalala ko dati yung, hindi ko pa masyado kilala si Lord, no? Sabi ko, tika, no? Kaya, tinatapat ako magpunta sa farm, mag-aramo, no? Gagawa ng mga gawain sa farm, no? Kasi sabi ko ganito, mag-aramo ka, tapos ano, no? Darating yung gabi, tapos gusto mo umaga naman. Pag umaga naman, gusto mo gabi naman. Why? Kasi, you know, na alam mo na ikaw ay pupunta sa impyerno. Di ba? So, ano yung kahalagahan ng buhay mo? Kung ganito, no, halimbawa, trabaho ka ng trabaho, masaya ka ngayon, nalala mo na papunta pa na ikaw sa impyerno, papunta pa ako sa impyerno. Sumumula yung gano'n, no? Yung kasi mo. Kasi wala kang pag-asa. Right? Pero Panginoon, hindi pala na may pagkabuhay na muli. Because I am alive, you will also live. Di ba? So maraming mga leaders ng church, no? Na nangako na kapag kayo ay gumawa ng kalooban ko, kapag kayo ay mamatay, bibigyan kayo ng 72 virgins. Yeah? Kaya yung sa Twin Tower, hindi sila nag-atubili na ibuhis yung buhay nila doon sa Twin Tower na yun, suicide. Kasi yung pangako sa kanila, they will be met by 72 virgins. Sino na ako? Muhammad. Prophet Muhammad. Okay, si Prophet Muhammad patay. Di ba? How come na nanako siya ng ganon? Hindi nila alam na 72 years old na yung sasalubong sa kanila. Okay, so, kaya dito makita natin, binigyan tayo ng buhay na pag-asa. And then, hindi lang yan. No? Sabi dito, yung pangako ng Lord, sabi niya, we will inherit the inheritance of God. The wealth of God, the riches of God in Christ Jesus. No? Sino yung one? God is the one who protects our wealth in heaven. Okay? In heaven. So, yung ating inheritance, yung ating wealth, yung totoong wealth natin sa heaven. Pangako ni Lord yun. Di ba kung makita natin yung Book of Revelation? No? Yung, just imagine yung daanan mo doon ng tayo. Imagine, ginawa ng kalsada. No? Yung ginto. Dito, kung ano-ano mga panuti, mga bulbo, no? Yan nalagay natin. No? Para tayo may hepa. No? Kasi nalinilaw. No? Everything. No? Pero still, gano'n, no? Pero doon sa langit, just imagine mo, ginawa ng Diyos na kalsada yun. Mga ginto. No? And then, of course, no? Yung maganda dito, hindi masisira. Yung kayamanan na hindi masisira. Kaya makita natin, no? Nung dumating yung mga bagyo,
makita mo maraming mga tao talaga sumisigaw, umiiyak. Ano yung inaiyakan nila? Nawala yung kanilang magagandang bahay, yung kanilang magagandang mga gamit. Why? Yung puso nasa, di ba? Nandoon sa mga property. No? Nalala niyo yung sineto dati, no? Na, nung nasunog yung church ng pastor, ng isang pastor, na nasunog yung church niya, no? Malaking church, no? Sa Chicago. No? Tapos, kinakaya ng apoy, no? Malaking church, no? Siguro, nalaman siya ng mga 30,000 na mga, di ba, more or less mga 10,000. Papasok yung 10,000 congregation people. Okay, so, nung nilalako ng apoy, yung kanilang church, yung building nila, sinabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, huwag ka magano. Sabi niya, greater things than this will be given to you. So, mas maganda pa yung darating sa iyo. Kaya nung narinig niyo sa Panginoon, yung nilalako ng apoy, in-interview siya ng mga media. Anong feeling mo na nawalan kayo ng building na napakaganda at malaking building? Ano sabi sa niya? Sabi niya, ako'y natutuwa. What? Natutuwa ka? Ano ka? Sabi sa why? Kasi sinabi sa akin ni Lord, mas maganda yung malaki. Well, totoo, no? Hindi lang doon sa langit, no? Yung nangyari. Kundi talagang pinalitan ng Diyos dahil mas maganda. At isa pa, no? Lalo siyang nag-extend na yung history, no? Even sa ibang so expand yung kanilang ministry. Hindi lang doon sa lugar ng Chicago. Kundi sa ibang panig ng daigdig. Okay, so, ibig sabihin dito ganito, no? Kaya, kung mayroon tayong mga nawalang buhay, mahal na para sa mundo ito, kapag nasa Panginoon tayo, hindi tayo matitihan. Why? Because, sabi ni Lord, no? Kung tunay natin na kayamanan, kay Lord. Nandun sa langit. Dito, mga pansa focus your mind on things. Okay na? Sabi ni Paul, don't set your mind where on things and don't set your mind on things. Set your mind on things above, where Christ seated at the right hand of God. Okay, so had all kinds of trials. Sabi niya, kahit sa ngayon ay makaranas kayo ng mga ibang pagsubok. Hindi dahil ng mga pagsubok. Okay? Pangako ni Lord yun eh. So, now, kung dadanas tayo ng mga pagsubok, so, ano gagawin natin? We have to prepare. Di ba? Ikaw mag-exam, alam mo mag-exam ka, no? May test ka, you have to prepare. You have to study hard, work hard, di ba? Ganun din tayo. We have to what? To prepare hard. With the Lord. Hang on to the Lord. No, stay close to the Lord. Yan ibig sabihin. No? Kasi alam mo may pagsubok ka. Stay close, hang on to the Lord. Manatili ka sa Panginoon. No? Seek Him. Yun sabi ni Paul, I want to, kaya sabi ni Paul, my aim is to know Christ and the power of His resurrection. I want to know Christ more. Hindi ibig sabihin na kilala mo na si Diyos, si Kristo, tanggap mo na, tapos na yun. No! You have to know more. What? You have to, what to know more? To live intimately close to Him. No? Parang asawa yan. No? Hindi
sabihin na napasagot mo na yung babae, nagpakasal na kayo, tapos ka na. No? Total, secure ka na. Ayaw ka na, wala na akong pakialam sa'yo. Diyan ka lang. Wala na kukuha sa'yo. Ganun ba yun? Hindi ah. Hindi gano'n, di ba? You have to know him or to know her intimately, right? You have to cultivate relationship. No? Sa bawat isa. Ganon. No? Next, please. Sabi yan. Now, sabi yan dito, bakit kailangan natin magdaan ng mga pagsubok? So that, nakatulad ng ginto, dinadalisay ang ating panampalataya. No? Dinadalisay. No? So, sabi dito, kahit hindi niyo siya nakikita, yet you believe. And you experience great joy. And Him. Yan sabi po, ni Peter. Sabi niya, for you are receiving, sa verse 9, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of the souls. Ayun. No? So, ibig sabihin dito, because yung faith mo, nag-produce yan ng kagalakan sa Panginoon. Okay, next please. Okay, now, sabi nga, concerning the salvation, itong kaligtasan na sinasabi ito ng mga propeta, ito ay sinungaling nila ng gusto kung kailan darating ito yung pangako ng Panginoon na si Kristo mamatay, ilibing at mabuhay para sa ating kaligtasan. Sinungaling ng gusto ng mga propeta yan. It was prophesied by Isaiah, no? Sa Isaiah, 700 years before the coming of Christ. 500 to 700 years. No? Before the coming of Christ, pinangako na ni Isaiah na si Kristo ay mamatay para sa ating kasalanan. At siya ay magdanas ng lahat ng kahirapan dahil yun ang bayad ng ating kasalanan. Ito para tayo tubusin. Without which, hindi po tayo matubos. So, ganun po rin katindi yung pagtubos ng Diyos natin. Kailangan si Kristo hagupitin. No? He would experience the 39 losses. Alam mo bakit 39? Kasi pag 40, mamamatay na yung tao. No? Sobra ng sakit yan. Kaya 39 losses ang talaga. Kung makita nyo sa yung passion to Christ, yung hagupit na may mga tingga, may mga baka, no? Ganon, full strike pa yan, full swing. Full swing pa yan. No? So, ganon, katindi, 39 na ganon. Tatanggapin ni Lord dahil sa ating kasalanan. No? That was prophesied, kaya magpako yung kanyang pangalan ng malaking pako. Siyempre kung maliit yun, na pako, makuhulog siya doon. Kailangan malaking malaki, no? Para hindi siya mahulog sa puso yun. No? So, ganun katindi yung sinasabi ni Isaiah. No? Prophecy, that's a prophecy. No? Imagine yung prophecy ni Isaiah. But you know what? Before Isaiah prophesied, it was prophesied in Genesis. No? Doon na si Genesis. Diba? During the fall of man. Pagkako ng Diyos na sabi niya, the offspring of woman would crush the head of the serpent. So, ibig sabihin ito, the serpent would strike the heel of the offspring of woman. Ibig sabihin dito, mamamatay yung Messiah, pero sa kanyang kamatayan ay wawasakin niya yung kapangyarihan ng Diablo. Ano yung kapangyarihan niya? Yung kamatayan. Yan ang magwasak ng kanyang ulo, ng kanyang kapangyarihan. Yung kamatayan ni Jesus. It was prophesied by Genesis. Kaya makita natin sa book of Revelation, people were worshiping Jesus because of what He has done on the cross. Kaya sabi ng mga tao doon, mga angels, no one is worthy to open the seal. No? Wala, except Jesus Christ. Because He alone, well, He alone died, suffered on the cross for our salvation. Without which, no?
And we have no reason to be in the presence of God. Kaya yung mga tao doon sa langit, they were worshiping God because of the cross of Jesus. If not of the cross of Jesus, they have no reason to be there. So, kahit gaano, ano man yung kasalanan ng tao, just imagine, ano man nagawa mo kasalanan, by coming to the cross, imagine, no, yung lahat ng tao cancel. Yung ginawa mo sa Panginoon, cancel because of the cross. That's how effective the cross is. The blood of Jesus. No? It cancels sins. No? It liberates, gives freedom, no? To a sinner na hindi niya kayang iligtas o kaya mamuhay na may kabanalan. It's the power of the Spirit. Okay. Mayroon isa ano ba, no? Kung nakilala niyo si Pastor Dan Osorio, dati speaker natin yung sa ating anniversary. Okay, sa aming conference, morning devotion, sabi niya, nung sila ay house to house, Bible study, sa mga doon sa kanyang lugar, no? Kasi may binibilang siya ng bahay, no? Sabi niya, ito yung pupuntahan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, no? Ito yung babahagin na natin ng salita ng Panginoon. Tapos, maya-maya, mayroong bata na sabi niya, Pastor, halina kayo sa bahay, dalian niyo. Teka, sandali. Yung plano namin sa inyo, number 5 kayo sa priority. No? So, antay na kayo, darating kami dyan. Siguro after mga 5 hours. Pero basta sabi niya, number 5 kayo in priority. Pupunta kami sa inyo. Huwag ka sabi niya, Pastor, paki-ka na, ngayon na, unahin niyo na kami. Why? Okay, so, ngayon, dahil pinilit na sila, Pastor, nang pumunta sa bahay nila, and here comes, lumabas yung nanay niya, buntis. Ang malaki na yun dyan. Ang nanay niya. Okay, so, alam niyo, paglabas ng nanay niya, sabi niya, ganito, no? Bakit kayo nandito? No? Anong pakay niyo sa amin? Bakit kayo nandito? Okay, so siyempre, sinabi ka agad ni Pastor na ito, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos mayroong magandang plano sa iyo. At binahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa nalanin yung mundo, binahal ka ng Diyos. No? Pinagkalooban ka niya ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Inihanda nila yung kaligtasan sa iyo. No? Bago pa nalanin sa mundo ito. Okay, so bakit basta ginagina niya ng gospel? At alam mo, sabi ng babae na yun, ng buntis, sabi niya, Pastor, salamat na lang, no? Na kayo ay pumunta sa akin. Ano mo, nakita mo pa itong gamot ito? No? Yung gamot na yun ay Eldrin yun. Ano kilala niya ang Eldrin? Ay, di kayo mga farmer. Yung Eldrin, parang niya, panglason. Panglason sa mga daga, no? Mga matinding pa ito, lason, no? Sabi niya, alam mo ba? Ito, no? Kung nalate pa kayo ng 2 minuto, ignite mo na ito. No? Kasi, kami, sabi niya, nawalan kami ng pag-asa dahil iniwan kami ng mister ko. Ibig sabihin, kumbaga siguro, sumama sa ibang babae, no? At nawalan kami ng pag-asa, so paano kung buhayin yung mga anak ko? So yung anak ko sa tiyan, paano ko ito bubuhayin, no? Na mag-isa. No? So mabuti pa na mamatay kaming dalawa.
Pero, just imagine, no? So, in other words, ano pinipahin natin dito sa atin? Mga Kristiyano, wake up! Amen? People are dying. Amen? And yet, we cannot hear. We cannot hear the cry. We just, what? We just close our ears and shut our ears. Even we hear the cry. Kaya sabi ng Panginoon, you have to wake up. Kung makita natin, no? The whole Bible, no? Yung pangalan ng Panginoon, always wake up. Bakit wake up? Kasi maraming Kristiyano patulog-tulog. Amen? Why? Halimbawa, kapag ikaw natutulog, nasusunod mo ba yung utos ng magulang mo? Siyempre hindi, kasi tulog ka. If you are awake and you work, no? So meaning, what? Meaning ano? Meaning, so if you are awake, you have the ability to follow. Now, why Christians are sleeping? Huh? Why? Because, ayan, we lack the power of the Spirit. No? Okay, so, the Spirit is moving us, and yet we cannot feel His presence. God is telling us, go, and yet we do not respond. Alam niyo ba, yung pinakamahalagang utos, no? Halimbawa, namatay yung parents nyo. No? At ano yung binabantayan nyo pag namatay yung parents nyo, okay, mahal sa buhay? Yung huling habilin. Tama? Kasi yung huling habilin, yun ang pinakamahalaga. Tingnan nyo na habilin yung Panginoon bago sa umakyat ng langit. Anong habilin niya? Sinabi niya ba na magtrabaho kayo ng gusto para liumangan kayo? Di ba yung sinabi niya? Mag-aral kayo ng gusto para maangkin nyo yung pinakamagandang santo sa mundo. Yan ba habilin nyo? Sabi niya, go and make disciples. Yung tanong dito, are we listening? Amen? Kasi, ano niyo ba, kung ilang taon na mamatay ka bawat minuto, libo-libo, bawat araw, no? Nawala sa Panginoon. And people are dying without Christ because Christians are sleeping. Amen ba? Kailan po tayo nag-disciple? Sige nga. Kailan tayo nagbahagi ng salita ng Panginoon? Magdano ba? Magdano natin? Well, kung alam natin, yung huling habilin is the most important thing in life, why we don't do it? Bakit hindi natin ginagawa? Kaya nga, ako pag may namit ako ng tao, mga bago, kahit sa kalsada, no? Malay ko, mamaya mamatay nito, mapunta sa impyerno, sinisilip ako. Nag-usap tayo, pastor, wala ka na ba? Wala ka bakal sa akin. Pero, paano yung kung si Pastor Dan, sinabi ito sa bata, teka, relax ka na. No? Number 5 pa kayo. Hindi pa kami makapunta sa inyo. Antayin mo kami, 5 oras. Pero sabi ng human suicide, 2 minuto, dahil ka pastor, patay na. Patay na. Ilang taon. Oh, gano'n. Huling tayo ng bahagi ng salita ng Panginoon. Kasi, kung alam mo, na mahal ng Diyos, siyempre yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, katulad din yung pagmamahal sa bawat isa.
Di ba? Kasi sabi mo, not the word. So yung word, sabi ng Panginoon, kung paano ng Diyos minahal si Kristo, ganon din niya kamahal yung word. Kasi sabi niya, not wanting anyone to perish. Ibig sabihin ito, wala siyang, wala siyang favorite na hindi iniligtas. Lahat gusto ng Diyos. No? He wants all to be saved. Now, kung sinabi ng Diyos, He wants all to be saved, that's all. Ibig sabihin, lahat, hindi niya sinabi na mayroon ng iba pinili na maligtas, yung iba hindi. Okay, next one. We must live a holy life. Sabi nito, habang inaantay natin yung Panginoon, sabi niya, tayo ay mamuhay. Let's go. Sabi niya, with minds that are alert and fully sober. Alam mo na ibig sabihin sober? Hindi kasing. Ibig sabihin dito, maayos yung yung pag-iisip mo. Hindi kasing. No? Puspos ka ng Espiritu. Set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As wicked children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. So, ito sinabi ng Panginoon, sabi ng Hebrews, sa book ng Hebrews, without holiness, no one can see God. See? Napakahalaga nito. Niligtas na ng Panginoon to be holy. Ano ibig sabihin holy? Set apart for God. Ibig sabihin nito, ayun sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I live, but Christ lives in me. The life is now I live in the flesh. I live by faith the Son of God who loves me and gave Himself for me. Now, the word holiness meaning to say, you are set apart for God. Ibig sabihin, ikaw ay itinalaga sa Diyos. So, yung gagawin mo, yung ating gagawin, lahat na gagawin natin, hindi natin gagawin para sa sarili natin. We should do it for the glory of God. So, every time you make a decision, you will ask yourself, Lord, is this would bring glory to your name? Kung if not, then do not do it. Because you don't belong to yourself. Diba? You are not of your own, sabi Pablo. Hindi ka na sa iyo. Pinili ka na. Diba? So, huwag ka nang mamuhay sa sarili ang sabihin. No? Okay, next please. Since you call the Father who judges each person's work impartially, leave out your time as foreigners here in reverent fear. So sabi dito, mamuhay ko tayo para mga bisita sa mundo ito. With reverent fear. Ano ibig sabihin reverent fear? Na meron tayong takot sa Diyos. No? So, yung takot natin sa Diyos, hindi yung natatakot tayo na parang, natatakot tayo na gumawa ng hindi kalooban ng Diyos. Ito po ibig sabihin. Takot tayo gumawa ng hindi kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, no? For you know that it was not with perishable things as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last days, times for your sake. Though He you believe in God, to raise Him from the dead, and glorify Him, so your faith and hope are in God. Ibig sabihin ito, tandaan natin, bakit tayo mamuhay na may kapatanan sa Diyos? Why? Because, sabi dito, hindi na tayo atin.
Di ba? We don't belong to ourselves. Pag ako ay binili ko ang inyong sasakyan, hindi na pwede niyong sabihin na, Pastor, kunin ko na sasakyan mo. Akin na yun, kasi nabili ko na. Kung binili niya naman yung sasakyan ko, sabagay si Pida, hindi ko yung mabuta sa inyo. So, ibig sabihin ito, pag nakabili kita tayo ng mga bagay-bagay mula sa isang tao, yung tao na yun, wala na siyang karapatan, nasisitahin tayo. Ano ba naman klase pastor na yung pag-drive mo? Masisira yan, no? Lagot ka sa akin. Sasabihin ko, di ba, bibili ko na itong sasakyan mo? Akin na to eh. Kung practicean ko ito, wala ka naman ba, no? Kasi, pagkasira, ano na rin magpaayos. Now, sabi pa rin tandaan natin, tayo, kung totoong nasa kay Kristo tayo, binili ka na ako ng dugo ni Kristo, hindi na tayo sa sarili natin. So, wala tayong karapatan sa sarili natin, kundi mayroon tayong accountability sa Diyos na bumili sa atin. So, kung baga sa kanya ito, bago ka gumawa ng kasalanan, tandaan mo kung paano si Kristo tumakay sa iyo. Paano kanya pinahirapan? Bago kanya napatawad? Hindi naman yun sa puso. Yun ang isipin mo. No? Kaya yung Passion to Christ, lagi kong inuulit-ulit yan. Kasi bakit? Yun ang sasabi ng Bible. Di ba? Kasi yung Passion to Christ, although na it's a movie yan, pero they base everything doon sa Bible. So in other words, it's a preaching in reality, no? Kung mga sa totoong buhay. No? So, okay, so, yun po ibig sabihin doon, no? Tandaan natin, bago tayo gumawa ng kasalanan, kung paano namatay si Kristo. So, gusto mo ba ibalik si Kristo? Makagupitin siya ulit. So, ibig sabihin yung pahalagahan natin, yung ginawa ni Kristo. Kasi kung hindi gano'n, wala tayong papundangan sa paggawa ng kasalanan. Total yan. Kasalanan na yan. No? Hindi natin binigyan ng halaga yung ginawa ni Kristo. At of course, no? Bawat kasalanan, may konsekwensya. Tanda natin. No? Bawat kasalanan, may konsekwensya. Huwag na natin antayin, no? Yung konsekwensya ng Diyos. Basta antayin. Kaya hindi, kung mga sa yung paraan na tayo ay maligtas sa kasalanan, ay isipin natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Kaya, minsan, parang, meron kang, hindi ka nais-nais na gagawin, pero once na naisip mo yung ginawa ni Kristo, obstacle. Mas-stop yun. Mapigilan yun. Di ba? Mapigilan yun. So, iniiwasan mo na yung kasalanan. No? Ganon. Kasi, napakamahal. Di ba? Pag yung sasakyan sobrang mahal, anong ginagawa ng mga tao? Di ba kinapumutan pa nila? Kinapumutan. No? Baka mamaya, mahagilan ng mga kanya. No? Di ba? Magasgasan ng kunti. Di ba? So, sobrang mahal. So, ngayon, ibig sabihin dito ng Panginoon dito, no? Huwag natin sayangin yung ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Huwag mong sayangin yung buhay mo. Ikaw ay pinili ng Diyos. Na mahal ka ng Diyos. So, huwag mo nang basta na lang yung buhay mo ay pag-apon. No. Hindi gano'n. No? So, kung paano ka pahalagahan ng Diyos, dapat gano'n. Kasi sabi nito, habang inaantay natin yung ating kalagayan sa langit, yan sabi niya eh. No? Mamuhay tayo ng may kapanalan. Okay, yan. Next one.
Please. Okay, pangatlo. Sabi niya, live to become like Christ. Mamuhay tayo katulad ni Kristo. Sabi niya, sabi niya, it's just that God desires that we become like Jesus. It is that God that has created us for His purpose. No? When God first created human beings, He made them in His own image. And being much more like Himself, a special. When Adam and Eve sinned against God, through their disobedience, they destroyed the image of God in them. But through Christ's death on the cross, the image we have before was restored. Nasira pala yung image ng Diyos. Yung imahe ng Diyos sa atin, nasira when we commit sin. But when Jesus died on the cross, and we come to Him, that image is restored. So, now of course, as we abide in Jesus, no? Every day sa buhay natin, we restore the Lord to that image. No? So, ito Christ-likeness. Kasi nasira yung buhay natin because of sin. So, nire-restore nyo tayo to become like Jesus. Kaya na, next please. Kasi sabi niya, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again not of corruptible seed, but with incorruptible, through the Word of God, which lives and abides forever. Next please. Okay, so all flesh is as grass, and all the glory of man as the flowers of grass. The grass withers and the flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word which the gospel was preached to you. Itong gospel, di Christ, ito yung magbabago ng buhay natin. Yung word of God. So yung tanong dito, how much we spend time with God? Of course, with His word. Kasi sabi ng Bible, Jesus is the Word of God. If we dwell in His Word, we dwell in the presence of Jesus. Diba? Ganun lang, no? So, napakahalaga, we should dwell, nguyain natin, no? Yung salita ng Diyos na gusto, namnamin natin, no? Bulay-bulay natin. Huwag natin yung basahin ng tapos na ako. Tapos ng Bible. Ilang padala. 10 chapter. Hindi mo na niya. Namnamin natin. Di ba yung pagkain na, halimbawa, kung mayroon kang pagkain na inasal-asal na tikman, hindi mo nulok mo ba? Isa ko, yung lechon. Paano mo malasap yung kanyang sarap? Kung lechon, yung medyo malutong, may mga sitsigo ng mga lechon. Tapos pagdating ko doon, ay, pala yung lechon na sinasabi ng mga vlogger, ano? Oh, tapos nilok ko ng ulo. May isang kilo, tinulok ko. Enjoy ba? Saan? The word of God's. Ano ba yung mga pinipritso dito? Galing ito sa aking personal na devotion. Study. Kasi, hindi na naman ko siya ng gusto, no? Yan. Pinulit-ulit ko pa. Yan, no? Okay, so kasi, ito yung magpapalago sa atin. Okay, now, next. Yes, please. Kaya sabi niya, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, and being all evil speaking, as no one may desire the pure build the word that you may grow, and then you have tasted that the Lord is gracious. So we can go, hang on to the Lord. Stay in the presence of God. Diba? Especially when you are praying, hang on the Lord, on His word well. Yeah, between us. Kasi sabi, pray for spiritual milk that would make you grow. Yung sabi niya. Yeah. So decide
Alam mo kung anong dinidesign natin? Mga TikTok. Di ba? Ano ba? Ha? Marami tayong mga desire sa buhay. Pero you know what? The Word of God says you have to decide the Word of God. Yung salita ng Diyos, decide. Crave. Ano mo crave? Pero minsan, no, pag may mga vlogger na yung mga nagpano mga sa Davao, mga itulugan, no, sa Trinidad, itulugan, may malitson, may mga crabs. Ay, may crabs, yung mga, di ba, nagkakaroon, no? Tapos litsong baka, litsong baboy, no? Tapos mga crabs, yung mga nakataba na mga crabs, tapos mga, you're craving, di ba? Pag nagpapasin ako, napataway-laway ako. Kasi pinagugutong kayo. Gugutong ka, no? Tapos nakikita mo. Ano mo yung crave natin, tulungan ka. Kasi yan, magpahigdat sa atin yan. Crave sa religion. No? Oo, maganda lang yung tingnan. No? But if you crave more religion every day, and you eat every day, you become what? Sick. Diba? But if you pray more God, sabi ko, it will make you mature. Diba? And what? Being kind. Kaya maraming mga tao, tinatawag natin ang misguided. If they have this, is at masaya. Okay? Doon, ayun tao na pati, tapos I think sinabi nito sa kanya, sabi niya, share the gospel of that man. Lord, teka, itong tao ito ay balbasado. No? At napakalaking brusko. Di ba? Nakita niya si Pastor, matangkad si Pastor Dan. Pero wala siya, sobrang tangkad itong tao na katabi niya, no? Malaki pa. Sabi siya ito, no? Tapos, talagang hindi siya tinangtanan nito hanggat na inuusan yung tao. Sumunod siya. Ang sabi niya, ako eh. Tapos, anyway, ito, no? Sa pagkatuloy, pagkatapos ng kanyang conversation, talagang pinasok din doon yung gospel. Sinabi niya, alam mo ba? Para tayo sa'yo. Para lahat ng kasalanan, mabigyan ng pag-asa sa buhay. Lahat ng kasalanan, patawarin, bayaran, at matanggap yung Espiritu ng Diyos na magbabago ng buhay. So, kailangan tanggapin ka. No? So, after na nasira na niya, usually, maybe lead niya for prayer, sinner's confession. Ano mo sabi ng lalaki? Sabi niya, what? Ano mo? Sabi niya, sabi niya, ako ay nag-abroad. No? So, hoping na yung aking pamilya ay mapabuti at magkaroon ng magandang buhay yung aking anak, yung aking asawa, magkaroon kami ng magandang bahay, basta magandang buhay. Pero kabalik talaga yung nangyari. Yung mga anak ko na inasahan ko sila ay tapos na sa college sila, mga trad-ati, mga sira ang buhay. Yung asawa ko na minamahal ko na asawa ay sumama sa iba. Kaya, nandito ako, pumunta ko sa Bulacan para sunyapan ko ang aking property ko. Baka ito na yung huli kong sunyap. Kasi, mayroon akong plano na pagdating ko sa bahay,
nakaantay na doon yung 45. No? Na siya magkitil. Siya nakikitil ng aking buhay. You know what? Marami po tayong magandang plano ibigay sa tao. But you know what? People today doesn't want or need something else in this world. They are full of that already. No? Lalo na yung mga mayayaman. All they have to do, all they need is the Lord. Kasi ito sabi kanina, no? Si Kristo lang ang magbigay sa atin ng bagong pag-asa. Kasi pera sabi ng tao sa kanya, salamat sa ginawa natin. Lumiwanag yung buhay ko. No? Kasi hindi mo ako binahingan ng salita ng Panginoon. Christians, do not stop. Your mandate is so urgent. Go! Kasi sabi ng Panginoon, nanalanta yung mga tanim, yung mga bunga nanalanta, mawawasa. All you have to do is, what? Go! Work fast! Okay? Do it now! Sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. People are going to hell because Christians are silent in their Christian life. Siyempre, Lord God, patawag sa Pinoon sa aming hindi pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus, puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maganap namin. Masunod namin, Panginoon, iyong kalooban. Lord, I pray, continue to work out in our lives for us to become like Christ so that we may shine to the world. Makita yung buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na kami mo'y lumiwanag sa gitna ng kadiliman in the name of Jesus, O God. Lord, I pray that you fill us with your presence, with your Spirit, Lord, right now in the name of Jesus. Thank you. In Jesus' name. Amen. Please stand as we sing the song response.
Patuloy nating honor ang Panginoon as we prepare our hearts to offer our worship to the giving of our tithes, our pledges, and our gospel. Desire and I long to worship you. You are my strength, my shield. To you alone make my spirit free. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Tumayo po tayo lahat. Ang ay papurihan. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa iyo. Salamat sa pagkain ng ikaw ay napakabuting Diyos sa aming buhay. Salamat sa mandato sa amin na kami ay hahayo para sa iyong glory and honor. At ito po ay lahat. Pagpalain niyo po ang aming mga offering sa aming harapan. Sa pangalan ni Jesus, siya nawa. Pwede tayo po. Okay, so, ano ba birthday? July. Okay. Thank you for the see you Nagpapasalamat po kay Lord sa pagpapasalamatan yung maisip. Ayun po, salamat po sa mga blessings sa pamilya na binibigay ni Lord sa asawa, sa mga children. Bilang po mga bagong mag-asawa, ito, daming pagsubok in a sense na ang hirap na hindi ko hinihila sa sarili ko hinihila sa akin. So, bilang mag-asawa,
is 2 days na may pasok siya, 2 days na may pasok naman ako. So, ang hirap na schedule, though ako work from home, si Choi sa pumapasok na sa office. Kaya dahil siya may pasok na Sunday, so kaya hindi ko siya maka-church. Parang hindi ko lang next year parang makakabalik yung schedule. But, yun salamat sa Lord sa blessings na patuloy sa mga plans na pinag-prepare namin kung paano maging faithful si Panginoon. Sa mga pangako. Ngayon, currently biggest blessing namin is processing na kami ng transferring ng sa bahay namin. So, medyo trabaho pala yun. Hindi ko alam na ganun trabaho na kayo sa bahay. So, daming naman. Tapos, daming ang gastos kasi pabalik-balik yung papeles. Ang daming hiniingin. Nakakuha sa company. Tapos, kung gabi-paw, kailangan nag-extra na mga sisig sa takali. Kasi, ibang office hours na yung kasi kaso sa bahay. Pero yung kay Lord kasi, hiniwala na yung pre-sailing. So, salamat sa just 2 years namin sa lugar. Hindi kami problema. Hindi kami nahintay sa budget. Parang dahil ni Lord, sakto lahat sa mga plan. Isa lang talaga prayer namin is, syempre, hindi ko sa amin may pagkasawa. Parang nandiyan pa sila mami may tulong. Parang yung mga kailangan na sila yung kami kami. Yun mo, natin po po yun sa amin. Okay, so celebrate Panagan sa mga Panginoon sa buhay ni Sarah at Joy. We pray, Lord, that you bless them, that use them, Lord, for your glory, O God. The Lord, dalangin ng Panginoon, pagkaloob po ang kanilang Panginoon at kanilang binibisay, Panginoon, magkaroon ng anak. Lord, I pray na sa tamang panahon, yun po pagkaloob sa kanilang. In Jesus' name, Panginoon. Amen. Okay, so, sa announcement, alright, report na sa ating convention, Luzon Convention of Southern Baptist Churches, ay yung ating camp doon, kung makabisita kayo doon, napakaganda, no? So, it's a 200 million camp. No? So ngayon, kung ibibenta niya ngayon, no, more or less nasa 500 million siya. No? Kasi mabilis mag-taas yung camp. Kaya nga yung dati, sabi ko, bakit malayo siya sa Tagaytay? No? Alfonso kasi, hindi siya pag Tagaytay. No? Pero, maganda na lang dahil, di ba magputok yung vulkan, yung lahat ng mga sa Buwagi ng Tagaytay, puno ng mga palyon, mga sports. Pero doon, siyempre, no, may distance eh. Pero yung lamig niya, Tagaytay pa rin yung lamig niya, no? Yung Alfonso. So, purito pa rin yun, magandang lugar, na isa 6 hectare area, no? Facility. At saka ganda ng mga CR, may may mga heater. Naka-heater siya, tapos marmol yung kanya, no? So, first class yung loob niya. Although hindi pa na kayo no? Pero yung mga maliliit na mga bahay-bahay doon, mga naka-aircon siya, fully air condition, no? So anyway, muli po ang Panginoon, at nakita kami na kami mga kaibigan doon, no? Mga pastor, at marami pa din ako mga bagong pastor, naging kaibigan. Kasi may isang pastor doon na nag-iisa siya nung kumakain. Tapos nilapitan ko siya, kasi nag-isa siya. Sabi ko, pastor, saan kayo? Parang kawawa siya. Tapos yung kamay niya pa, parang, ano yung maliit, yung isa. No? So parang kawawa siya, no? So, nilapitan ko siya, kinatulong siya, sabi ko, taga-live discount ko sila. Hindi malapat sila, pero dahil binaha, mag-isa lang siya. No? Tapos kumusta naman yung mag-church planter pa siya ng ating convention. And then, sabi ko, yung mga anak ko ay nag-aaral siya. Yung isa, engineering. Yung isa, medicine. Uy, parang sa palagay ko, sa loob ko, parang napakahirap ko sa loob. Nakapag-aaral ng medicine. Di ba? Nakapag-aaral ng medicine. At saka engineering, no? Ayan, no? So,
Anyway, yun mga pagpapala ng Panginoon, di ba? So, akala natin tulad, no? Pero yung pala ay pinagpapala din sila ng Panginoon. Amen? Tayo po ito mga lahat. So, we also pray. Father God, we thank you and we praise you, Lord, who you are. In the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever. Amen. Heavenly Father, we praise you. Heavenly Father, we praise you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we praise you. Son of God, set the Holy Ghost with, set the Holy Ghost with me. Son of God, Holy Spirit, what you are. Holy Spirit, Holy Spirit, what a you are. You lead us to you lead us inside us. Holy Spirit, what a you are. Amen. I love you. Okay? Tayo po ay magkakaroon.